Ang pangit ng shocks. Antigas, tapos sobrang matagtag talaga, grabe. Yung clutch, matigas. So, madalas pa ako nag-shift sa motor na to mga mamser. Hina ng headlight. Yung tipong high beam na awit pa rin. Meron pa, may pangit pa. Init niyan sa paa mga mamser. Meron pang isang pangit dito mga mamser. Ikli ng first gear at saka ng second gear niya. So ayan yung first gear niya. Ayun, galit agad second gear. High beam. Tanan! Yo, yo, it's your boy, Nick Boy. Andito na naman ako. Automatic, nagbabalik. And, kung makita nyo, may iba tayong gamit na motor ngayon, mga mamser. Yun poging-pogi. Papunta akong 01 Moto ngayon. And, gamit natin tong Rusi Classic 250. Oh, Rusi. Oh, Rusi. Oh, Rusi, mga mamser. So, gamit natin tong Rusi Classic 250. Third day ko siyang gamitin ngayon. 3 days pa lang sa akin tong motor. Meron na siyang 319 sa odometer niya. 100 kilometers isang araw. Wait, last pagagad. Habang papunta ako ng 01 Moto, gusto ko lang takalakayin kung ano yung mga napapansin ko dito sa Rusi Classic 250. This is a honest review, unbiased, and talagang walang halong talk shit, walang halong sales, walang halong kung ano-ano man mga mamser. So yun mga mamser, dumaan lang tayo dito sa kasa saglit para may tignan. And yes, kumuha ako ng Classic 250. Nung una kong nakita tong bike na to mga mamser, grabe, hindi ko inakalang Rusi siya. Kasi tignan mo naman grabe yung pogi niya mga mamser. So nung nakita ko to, tapos nakita ko na 85,000 lang yung cash payment, negotiable. Ayun, grinab ko agad siya mga mamser. Nadali tayo ng impulsive buying. Tama ba? Impulsive buying ba yung tawag doon? Pero ayan, papakita ko sa inyo mamaya kung anong itsura and yung montage na itong motor na to. Hindi ko pa siya napapangalanan mga mamser, pero grabe yung bigat niya. Yeah. So, biyahe muna akong pa 01 Moto mga mamser So, this bike will be my project bike mga mamser. May mga plano na ako para sa kanya. Hindi ko siya pananatilihing naka-clip-ons. And, ayun, basta marami akong plano sa kanya kasi highly customizable tong Classic 250 mga mamser. Ayun nga, simulan natin yung honest review, unbiased, and walang halong talk shit na review mga mamser. So first thing na ayoko sa kanya, so pag-usapan muna natin yung mga bad sides, yung mga negative, and pag-usapan natin yung positive later on. So unang bagay na ayaw ko sa kanya, ang pangit ng shocks. Ang pangit ng shocks mga mamser. Antigas, tapos sobrang matagtag talaga, grabe. Tapos nakakahilo yung biyahe kapag tuloy-tuloy ng lubak yung dadaanan mo. Pero madali lang naman solusyonan yon mga mamser. Maraming aftermarket na available na shocks, and actually mura lang. Mga nasa 2,000 pesos lang, matatanggal na yung tagtag ng motor. So yun, isa sa mga pinaka-importanting dapat nating baguhin dito sa motor na to. Second is yung clutch. Yung clutch lever at saka yung clutch mismo, yung inaapakan, matigas. Well, normal naman siguro sa bikes yun mga mamser, pero madali lang naman solusyonan. Actually, nasolusyonan ko na nga siya ngayon Sprinean ko lang ng WD-40 yung dito mismo. Tapos yung sa may paanan, yung dito banda pala.
So ayun, natanggal ko na yung tigas nung clutch niya. And swabe na siya manakbo, or swabe na ako mag-shift ngayon mga ma'am sir. Naninibago pa ako kasi doon sa sports bike, alam mo naman pag racing, 1 up, 5 down yung transmission. Dito naman, yung normal na transmission lang na 1 down, 5 up. So madalas pa ako nami-shift sa motor na to mga ma'am sir. Next na ayaw ko sa kanya, ang hina ng headlight. Ang hina ng headlight niya mga ma'am sir. Yung tipong high beam na awit pa rin. Talagang awit. Mamaya papakita ko sa inyo yung stock na headlight. Bale all stock pala to mga ma'am sir. Wala pa akong ginagalaw na kahit ano. Wala pa akong minamodify. Alam niyo naman tayo, boy modify tayo. And ayun, wala pa akong pinapalitan sa motor na to mga ma'am sir. And yun mga ma'am sir. So ayan yung classic 250. Yes, Rusi. Oh, Rusi. So ulitin ko, Rusi mga ma'am sir. Marami nagsasabi Rusi sirain, Rusi pag nasira suri. Pero wala akong pakialam sa mga yon mga ma'am sir, kasi nung nabili ko to nag-iba yung pananaw ko. Pero ayun nga, negative sides muna tayo. Pero bago ang lahat, gusto ko lang i-shoutout si JR Motovlog. Shoutout sa'yo bro. Shoutout kay Shimi Rides, Xiumi. Shoutout kay Rock J from Cebu. Shoutout sa mga taga Cebu dyan. Shoutout sa Kamote Riders Antipolo Chapter Team. Shoutout kay Rene Soriano. And shoutout kay Ron Soriano. Ewan ko kung magkapatid kayo or magkakilala kayo, pero shoutout sa inyo mga Soriano. Shoutout kay Chill Ride Clicky. Salamat. Salamat. Shoutout kay Jeff Nusono. Shoutout kay Gcoy Mabatid. And shoutout kay John Kenneth Diwa and sa Z200S Group Bataan. Salamat sa pagsuporta, salamat sa panonood sa channel natin mga ma'am sir. Sorry kung batch by batch akong nag-shoutout kasi ang hirap tandaan isa-isa, pero tatry kong mag-shoutout sa bawat video natin and sa bawat shoot natin. So ayun nga, we're talking about the headlights. Sabi ko mahina yung headlights. Ito, see for yourself mga ma'am sir. Ewan ko kung makikita nyo pero araw kasi. So ayan, park light. Low beam. Oo, low beam na yan. Ayan, yan yung low beam niya mga ma'am sir. High beam. Tanan. Well, ano pang i-expect natin sa mga bulb na ilaw? Talagang mahina sila mga ma'am sir. Pero madali naman siyang palitan actually. Madaling makahanap ng LED na ganito. Alam ko H64 daw yung socket, ganun. Pero madali lang.
And mga nasa 250 lang siya. LED na yung ilaw mo mga ma'am sir. Meron pa, may pangit pa. Ito, nakikita nyo ba tong mahabang resonator na to? Ang init niyan sa paa mga ma'am sir. Meron pang isang pangit dito mga ma'am sir. Ang ikli ng first gear at saka ng second gear nya. Again, all stock to all stock. 15 ata yung engine sprocket, tapos 46 yung rear. Ang ikli nung first gear and second gear nya mga ma'am sir. Talagang bitin na bitin. Ito, papakita ko sa inyo So ayan yung first gear nya. Ayun, galit agad second gear. Ayun, galit agad siya mga ma'am sir. So third gear talaga yung pangharabas niya. Third gear pataas. Well, madali naman solusyonan yon. Kaya ngayong iba, nagpapalit sila ng sprocket combination. Yung iba 1751. I don't know kung ano pa yung effect nung 1751. Yung iba naman kung ano-anong kombi na. Pero ako, papalitan ko lang is yung engine sprocket. Diba 15 siya? Gagawin ko siyang 16 para mas humaba yung mga gears niya. And para medyo racing siya. So meaning to say, mas magiging more balanced. May top speed, tapos may arangkada. Ito kasi parang mabilis yung arangkada niya, pero mabilis manghingi ng gear. Kaya yun, maikli yung first gear and second gear, pero madali naman solusyonan. So nandito na ako sa 01 Moto. Papatayin ko muna yung mga ma'am sir. Kita-kits na lang tayo pag nasa biyahe na ako, ha? Love you. So yan mga ma'am sir, tapos na yung business natin dito sa 01. Dumaan lang ako. Shoutout kay Lem, Mecana Lem. Shoutout kay sir. Shoutout sa 01 Moto. And Pogi ng X-Max. Dahil lang kayo dito pag magpapalit kayo ng mga kung ano-ano sa motor nyo. And once again, ito ang classic natin. So yun mga ma'am sir, isa pa sa mga nagustuhan ko. Ang dami kong nagustuhan no. Well syempre, kaya ako nga binili kasi nagustuhan ko siya